Ako nga pala si Harold, tanod dito sa aming baryo. Marami na akong naranasang kakaiba tuwing gabi. Pero itong ikukwento ko sa inyo, ito yung hindi ko talaga makakalimutan. Nagsimula to, mga 3 linggo na ang nakalipas. Halos gabi-gabi, may nagrereklamo sa amin na nawawalan daw ng mga manok. Noong una, inisip naming normal lang na nakawala o ninakaw ng kapitbahay. Pero nung nakita namin yung mga natatagpo ang patay na manok, wala nang laman loob. Parang may kumuha ng atay at bituka, tapos iniwan lang ang balat at balahibo. Doon na kami nagsimulang kabahan at nagtaka. Sunod-sunod ang kaso. Halos bawat bahay sa baryo may nawawalang manok. Tuwing gabi, maririnig mo yung mga manok na bigla na lang mag-iingay. Tapos maya-maya, tahimik na. May ilan pang nagsasabi na may nakikita raw silang malaking pusang itim na dumadaan sa bakuran tuwing hating gabi. Kaya nagpasya kami ng mga kapwa ko tanod na magbantay. Bandang 11:00 ng gabi, umikot kami sa may likod ng bahay ni Mang Cardo. Kasi doon madalas mawala ang mga manok. Tahimik ang lugar, pero ramdam mo yung malamig na hangin at parang may nakamasid. Biglang nag-ingay yung mga manok. Nagwawala. Parang takot na takot. Sinundan namin yung tunog at doon namin nakita ang isang lalaki sa dilim. Nakayuko sa may kulungan. Akala namin ordinaryong magnanakaw. Pero nang ilawan namin ng flashlight, nanlaki ang mga mata namin. May dugo siya sa bibig at hawak niya yung isang manok na kinakagat niya sa liig. "Uy, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ko. Paglingon niya, tumambad sa amin yung maputla niyang muka at yung mga mata niyang namumula. Tumakbo siya, pero hinabol namin ang mga tanod. Nang mahuli namin, pinusasa namin at dinala sa barangay hall. Tahimik lang siya habang tinatanong ng kapitan. Hindi sumasagot, nakayuko lang, pero ramdam mo na parang may kakaiba. Kaya kinulong muna namin siya sa maliit na selda sa likod. Pagkatapos nun, nagronda ulit ako bago umuwi. Habang papunta ako sa kulungan para silipin kung ayos lang ba yung lalaki, may itim na pusa akong nakasalubong sa pasilyo. Tahimik lang ito, pero tumitig muna sa akin ng matagal bago tumakbo palayo. Hindi ko na pinansin, pero pagdating ko sa selda, wala na yung lalaki. Pagtingin ko sa selda, nanigas ako. Sarado ang pinto. Yung bakal na kandado, nakalak pa rin. Napaatras ako, tapos tinawag ko agad si Kuya Romy, kasama kong tanod. "Kuya Romy, wala na yung lalaki. Nawawala siya," sabi ko. Agad kaming naghanap sa paligid ng barangay hall. Tahimik ang buong lugar, pero sa likod banda, may naamoy kaming kakaiba. Amoy dugo at bulok na karne. Sinundan namin hanggang sa may makita kaming patay na manok sa ilalim ng puno ng mangga. Parehong paraan pa rin, walang laman loob. Habang iniilawan ko yung paligid, biglang may dumaan sa gilid ko. Mabilis lang. Parang pusa, pero malaki. Sinundan ko ng tutok ng flashlight. Tapos doon namin nakita yung lalaki, nakadikit sa pader ng barangay hall at sinisipsip yung dugo ng manok. "Hoy, tumigil ka dyan!" sigaw ko. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon ko nakita, nagbago ang itsura niya. Nag-iba ang balat,
Nanlilisik ang mga mata at yung bibig niya puno ng dugo. May ngipin siyang matutulis na parang hayop. Tumakbo kami papasok ng barangay hall. Nanginginig pareho sa takot. Makalipas ang ilang oras, bumalik kami sa lugar. Pero wala na yung lalaki. Ang naiwan lang, itim na pusa na nakaupo sa poste. Nakatitig sa amin habang nagliliwanag ang mga mata. Kinabukasan, sinabi namin lahat kay Kapitan. Pinuntahan nila yung bahay ng lalaking sinasabing nakita namin kagabi. Pero sabi ng mga kapitbahay nito, umalis daw siya kinabukasan pagkatapos ng insidente. Tahimik lang daw itong nag-impake ng gamit at hindi na ulit nakita. Pagkaraan ng mga araw, napansin ng mga taga-baryo, wala nang nawawalang manok. Wala nang kakaibang ingay sa gabi at tahimik na ulit ang paligid. Pero minsan, kapag nagbabantay ako mag-isa sa barangay hall, nakikita ko pa rin sa malayo yung itim na pusa na nakaupo sa ilalim ng poste. Pero ewan ko kung siya pa rin ba yon o normal na pusa na lang. Sa ngayon, tanod pa rin ako at payapa na dito sa barangay namin. Maraming salamat po kung mapili itong kwento ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko noong tanod pa ako sa barangay hall namin. Hindi ko talaga makakalimutan yun kasi hanggang ngayon, kapag dumadaan ako dun sa gabi, nalalamig pa rin ang pakiramdam ko. Tinatawag ako sa amin bilang Junior. Bagong lipat ako noon sa barangay. Dahil wala pa akong masyadong kakilala, pumayag akong magbantay sa barangay hall tuwing gabi. Madalas ako lang mag-isa, lalo na kapag tapos na ang duty ng iba. Simple lang naman ang trabaho ko. Mag-record ng mga dumadaan, magbantay sa paligid, at siguraduhin walang gulo. Pero napansin ko agad, kakaiba talaga yung barangay hall kapag oras na ng gabi. Parang may bigat sa hangin, tahimik pero hindi payapa. Minsan, habang nagsusulat ako ng report, maririnig ko yung sahig na parang may naglalakad sa kabilang kwarto kahit alam kong nakalak yun. Sinasabi ko na lang minsan sa sarili ko, baka daga lang. Pero minsan, habang nagkakape ako, may nakita akong anino na dumaan sa labas ng bintana. Mabilis lang, pero malinaw. Tinignan ko agad sa labas. Wala naman akong nakita. Ang ilaw lang ng poste sa tapat, parang kumikislap-kislap pa. Tapos may malamig na hangin na dumaan. Binaliwala ko pa rin. Pero mga bandang 12:00 na, may 3 katok akong narinig sa pinto. "Sandali lang po," sabi ko habang papunta sa pinto. Pagbukas ko, wala naman akong nadatnan. Wala ring tao sa kalsada. Pati aso, tahimik. Pagbalik ko sa mesa, napansin kong bukas yung pinto ng lumang opisina sa dulo ng hallway. Yung matagal nang hindi ginagamit at kadalasan nakapadlock. Tinitigan ko lang sandali kasi sigurado akong nakasara yun kanina. Tapos biglang parang may mahinang huminga mula sa loob. Parang tao. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilabot na hindi ko na kayang ipaliwanag. Pagkarinig ko ng mahinang hinga mula sa loob ng lumang opisina, napahinto ako. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko yung malamig na hangin na parang galing sa loob ng pinto. Nilapitan ko yon dahan-dahan, dala yung flashlight ko. "May tao ba dyan?" tanong ko, pero walang sumagot.
Sinilip ko sa maliit na siwang ng pinto. Madilim. Pero may anino akong nasilayan. Nakatalikod. Nakatayo sa gitna ng kwarto. Parang tao. Pero hindi gumagalaw. Akala ko isa sa mga tanod na nakalimutang lumabas. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko ng bahagya, biglang kumalabog yung mesa sa loob. Napasigaw ako at muntik ko nang mabitawan yung flashlight. Pagsindi ko ulit, wala na yung tao sa gitna ng kwarto. Pero may mga papel na nakakalat at yung lumang upuan ay gumugulong pabalik. Nilapitan ko. Nanginginig yung kamay ko tapos napansin kong may basang yapak sa sahig. Pero hindi galing sa labas, kundi mula sa loob ng opisina, papunta sa direksyon ko. Doon ako napaatras. Ilang hakbang pa lang, bigla kong narinig yung boses. Paos, parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit ka bumabalik? Para akong nanigas. Hindi ko na inantay kung sino o ano yun. Tumakbo ako palabas ng barangay hall, diretso sa kalsada kahit madilim. Nang lumingon ako saglit, nakita kong bumukas mag-isa yung pinto ng opisina at may anino na parang nakasilip sa loob. Mahaba ang buhok at hindi gumagalaw. Kinabukasan, hindi ako bumalik agad. Kinausap ko muna yung kapitan at doon ko nalaman na 5 taon na pala mula nang may tanod na namatay sa mismong opisinang yun. Nag-duty daw siya mag-isa at natagpuan na lang na nakaupo sa sahig, malamig na at wala ng buhay. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit siya namatay. Pero hanggang ngayon daw, tuwing gabi ng Biyernes, may maririnig silang humihinga sa loob ng silid na yon. Pero simula nun tuwing dumadaan ako sa barangay hall, hindi ko na kayang tumingin sa bintana. Kasi minsan, kapag sinisinaga ng ilaw, parang may nakatayo sa loob na nakasilip. Pagkatapos nun, hindi na rin ako nagbantay sa barangay at tumigil na ako sa pagiging tanod. Salamat sa pagbabasa ng kwento. More power sa PNT Stories. Salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Justin, isang estudyante. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko. Nangyari ito isang gabi habang pauwi ako mula sa bahay ng kaklase namin. Mga bandang 9:00 na yon. Medyo malayo-layo pa ang bahay namin at kailangan kong dumaan sa isang madilim na daan na may ilang bahay lang sa paligid. Sa umpisa, normal lang ang lahat. May malamig na hangin at naririnig ko pa yung mga kuliglig. Pero habang lumalakad ako, unti-unting parang nag-iiba ang paligid. Tahimik na tahimik at pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Paglingon ko sa likod, may nakita akong lalaki sa dulo ng daan. Nakatayo lang siya sa ilalim ng poste, nakayuko at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko na parang nakatingin siya sa akin. Pinagpawisan ako bigla kahit malamig ang hangin. Binilasan ko ang lakad ko, pero habang tumatagal, parang mas lumalapit siya. Naririnig ko yung mga yabag niya, mabigat, mabagal. Pero siguradong papunta sa direksyon ko. Doon na ako tumakbo. Dumiretso ako sa barangay hall. Buti na lang at may mga tanod pa ron. "Kuya, may lalaki po sa madilim na daan.
Parang sinusundan ako. Sabi ko habang habol-habol ang hininga. Agad silang nagdala ng flashlight at pamahalo. Tapos sabay-sabay kaming bumalik doon. Tahimik pa rin ang paligid. Pero pagdating namin sa daan na tinutukoy ko, nandun pa rin yung lalaki. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Tinutukan siya ng flashlight ng isa sa mga tanod. "Hoy, sino ka?" sabi ng isa. Pero imbis na sumagot, bigla siyang tumakbo. Ang bilis, parang hindi tao. Tumakbo kami para habulin siya. At sa bilis ng pangyayari, halos sabay-sabay naming nakita ang hindi kapani-paniwala. Nang medyo malapit na kami sa kanya at bago pa namin siya mahawakan, biglang nangyari ang hindi kapani-paniwala at hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Naging isang malaking uwak ang lalaki. Tapos biglang lumipad. Biglang lumakas ang hangin at lumipad palayo sa dilim ng langit. Napatigil kaming lahat. Yung iba, nagtakbuhan pabalik. Walang nagsalita. Naririnig lang namin ang tibok ng dibdib namin at yung mahinang pag-uga ng mga dahon. Matapos yun, kahit kabado, hinatid pa rin ako ng mga tanod sa bahay. Pero simula nun, inisip ng mga taga-baryo kung anong nilalang yun. Sabi ng mga matatanda, baka daw aswang na nag-anyong tao. Hindi na rin ako dumaan ulit sa daang yun kahit araw. At tuwing gabi, tuwing sumisilip ako sa bintana ng bahay namin, minsan may naririnig akong tunog ng uwak sa malayo. At tuwing maririnig ko yun, nanlalamig pa rin yung pakiramdam ko. Matapos ang pangyayaring yun, hindi ko na ulit naranasan yun. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jepoy. Tubong Cavite. Dating tricycle driver. Ngayon, tumutulong-tulong na lang sa kumpare ko sa buy and sell ng motorsiklo. Maayos sana ang lahat kung hindi lang ako natukso sa pera. Meron akong utang na 35,000 sa online lending app. Papiso-piso lang ang kita ko sa pagmamaneho. Tapos, may sakit pa si misis. Isang araw, inalok ako ni Andy, kaklase ko nung high school, ng extra racket. Hindi ko alam kung legal ba o hindi. Pero sabi niya, "Swertihan to pre. Easy money." Pinakilala niya ako kay Kuya Bong, isang mukhang may koneksyon sa mga kilalang pangalan sa Cavite. Ang trabaho, sumundo ng isang van sa General Trias, dalhin sa Rosario, iwan sa isang compound. Madali lang, di ba? Sa unang delivery, binigyan ako ng 7,000. Walang tanong, ganun ulit sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa ika-4. Hindi na ako pinag-drive. Sabi ni Kuya Bong, tama na ang test run, totoo na to. Sa pang-5 gabi, binigyan ako ng baril. Walang pangalan ang target, pero may litrato. Ang taong yan, ang tumira sa tropa namin sa Dasma. Ikaw ang babawi. Tumanggi ako, pero nung huli, nakita kong may hawak silang litrato ng anak ko, si Jerome, grade 2. Sige, gagawin ko. Sagot ko. Sa ika-6 ng gabi, sa Tansa proper, sumakay ako ng motorsiklo. Bit-bit ang baril sa compartment. Binantayan ko ang target sa isang karinderya. Simpleng lalaki lang,
may kasamang babae at anak. Di mo aakalaing sangkot sa kahit ano. Pumikit ako, huminga ng malalim. 2 bala, isa sa dibdib, isa sa ulo. Tumakbo ako, naiwan ang sigaw, naiwan ang bata, naiwan ang dugo sa simento. Pero may 20,000 sa backpack ko. Kinabukasan, headline sa balita. Isang guro sa Tansa, patay sa pamamaril, biktima ng mistaken identity. Hindi ko alam kung sinadya nila o ginamit lang nila ako para sa ibang motibo. Ang malinaw lang, wala akong babalikan. Ngayon, nagtatago ako sa Batangas. Palipat-lipat ng trabaho, pangalan at tirahan. Bawat businang maririnig ko sa gabi, akala ko ako na ang isusunod. Kahit kailan, hindi ako binangungot ng multo. Pero binabangungot ako ng mukha ng batang naiwan sa tabi ng bangkay ng kanyang ama.